pong lahat. Ang inyong lingkod po ay nawalan ng 2 buwan at talagang sabik na sabik po ako na makauwi na sapagkat sa loob po ng 2 buwan hindi po ako nakadalo ng pananambahan doon sapagkat ang aking mga kasamahan ay panay online. Nasanay na sila sa COVID. Okay? At para sa akin ay hindi po design yun. Kung tayo isang tunay na mananampalataya, dapat po ay mayroong pagtitipon. Kaya ibang-iba po ang ating naranasan, yung aking pagpunta roon. Kaya ako ay nasasabik na umuwi na kaagad. Okay? At ba tayo? Namiss ata ako nito. Kaya wala. Ayan. Ayan. Kanina na battery. Tingnan mo yun po. Ayan. Tayo. Ayan, dali lang po. Meron. Dali. Okay. Itutuloy po natin ang ating paksa na may pamagat, The Believer's Privilege, Part 4 po, at tinalakay po natin tungkol sa security. At ngayon po, umagang ito ay tatalakayin natin yung affection. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi. Okay? Kagaya po ng aking nabanggit ay, of course, na-miss ko kayo. Na-miss ko rin yung aking apo. Na-miss ko siya. At nakatuwa lang po ako na bihira yung sinasamahan niya. Kanina po ay umiyak siya. Pero nung namataan niya na ako, ay ako na yung kumakarga sa kanya. Okay? So, yun po yung gusto kong ipadama sa inyo at banggitin sa inyo yung tinatawag na affection. Okay? At yan po ay makikita natin yung binabanggit sa pananaksulatan na isang pribileyo na magkaroon po tayo ng damdamin na malapit o closeness. Okay? Sa Panginoon. Tayo pa rin. Tulong mo. Ayan. Basahin po natin ang paksa na ating katalakayin ngayon. At ito po ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 2, verse 6 to 8. Mangyari po na minsan pa po tayo tumayo at atin pong basahin to sabay-sabay. Okay? Sabi po dito sa verse 6, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilagay ko sa Sion ang isang batong panuluhan, pinili at mahalaga, hindi papapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya Kanya. Ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang mga nasa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga nakapagpayo ng bahay, ang siyang naging batong panuluhan. Ang batong at ang batong patitisuran ng mga tao, batong ikadadapan nila, natisip sila at hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa Kanya. Okay? So, ito po ang salita ng Panginoon. Ayun, baka yung yan, pwede. Ayan. Ibalik ko lang. Walang ano. Okay. So, binanggit din po natin, balik-aral lang po tayo. Sa 1 Peter chapter 2, yan po sabi dito, lumapit kayo sa Kanya, siya yung batong buhay. Okay? Ibig sabihin po ng batong buhay, siya po yung Diyos na tinutukoy sa Bible, na Messiah, na nabuhay. Okay? At tinutukoy po yan yung resurrection niya. Kaya lang, siya po daw ay itinakwil ng mga tao, pero pinili siya ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. So, yun po yung ating nakalakay. At kagaya po ng nabanggit natin, sabi po doon sa verse 6, siya po yung tinatawag na batong panuluhan o cornerstone. Okay? At alam po natin, ang cornerstone ay pinakamahalaga po yung bahagi ng sa construction.
sapagkat diyan po makikita yung level. Okay? Yung papunta rito, at papunta roon, at pataas, diyan po nakasalalay. Kapag hindi po siya level, tabingi rin po ang mangyayari. Okay? So, napakahalaga po yan na pinakapundasyon. At sabi nga po diya ay precious, yung word na precious, it means valuable, napakahalaga. At also, it means irreplaceable. Hindi mo pwedeng palitan. Okay? Kung naalala niyo yung nagtayo ng bahay, it's about constructions kasi, di ba? May nagtayo ng sa buhanginan at may nagtayo saan? Sa batuhan. Kapag walang pundasyon at ang pundasyon ay nasa buhanginan, hindi solid, babaksak. Tama? So, hindi pwede palitan. So, kinakailangan bato. Okay? Simento. So, ganun din po ang Panginoon. Siya po ang pinili ng Diyos na bato. Okay? At hindi po siya pwedeng palitan. Okay? So, yun po ang makikita po natin. So, kaya makita po natin sa ating talakay, siya po yung pinakamahalaga sa building. Okay? Ngayon ay nag-ako po tayo sa ating balik-tanaw tayo sa mga spiritual na pribileyo. Okay? Una, sa una na tinalaki natin sa verse 4, yung tinatawag na union with our Lord. Okay? At yung pangalawa ay tinatawag na admission and access. But, basahin ko lang po sa wikang English. Okay? Sabi ko dito, verse 4, sabi niya, as you come to Him, okay, a living stone, okay, walang S po yun, rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. So, yung living stone po na yun, na walang iba, kundi si Jesus Christ, ni-reject daw po yun ng maraming tao. Pero sabi doon sa verse 5, you yourself like a living stone. Meron pong letter S. So, yun yung makikita natin kapag ikaw ay isang mananampalataya, meron kang union at meron kang admission and access to the Lord. Kasi kapag tayo naging living stone din, na katulad ng Panginoon, tayo ay nagiging pari. Ang pari, alam natin sa sacerdote, siya lang po yung may access sa temple o sa building ng Panginoon. Okay? Ako niyo po ba yun? So, yun po yung pribileyo. Kasi hindi po lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa presensya ng Panginoon. Okay? Maliwanag po yun. And then yung pangatlo, yung security in our Lord. At yan po yung makikita natin sa verse 6. Sabi nga po dito ay sabi niya sa verse 6, sabi niya, sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilagay ko sa sayo ng isang batong panuluhan, pinili at mahalaga. Okay? So, kung nireject siya ng mga tao, pero pinili siya ng Diyos at mahalaga, very precious. At sabi dito, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. So, yun po makikita natin, kapag tayo nagtiwala sa Diyos, hindi po tayo mapapahiya. Yung naglaga ka ng buhay mo, yung investment mo, yung buong buhay mo para sa Kanya, pagdating ng araw, hindi ka mapapahiya. Okay? Hindi yung nagtiwala ka, tapos sasabihin sa'yo, it's a prank. Nabudol ka. Di ba nakakaya yun? Pero sabi dito, secure tayo. Kapag tayo ay naging bahagi ng living stone, okay? Sa templo na ginagawa ng Panginoon, tayo ay mayroong security. Okay? So, I hope na makita natin. Bibilisan mo na lang. And then, dako ngayon tayo sa pang-apat. Ayan. Okay, yung affections for our Lord. Okay, banggitin po natin yan sa, sabi po sa wikang English, sabi po dito, ayaw pa. Ayan. Sabi po dyan, sa New American Standard Version, sabi niya, this precious value. Okay? Napakahalaga yung talakay na ito. Okay? Sabi niya, then it is for you who believe. Para daw sa mga sumasampalataya, mahalaga ito. But for those who disbelieve, para daw sa mga nag-reject, ayaw maniwala, disbelieve the stone which the builder rejected, this become the very cornerstone and a stone of stumbling and a rock of offense. For they stumble because they are. Sabi, disappointed sila
Rather because they are disobedient, hindi sila disappoint, kundi dahil nga hindi nila sinunod o disobedient to the word and to this doom, they also appointed. Okay? Sa wikang Tagalog, sabi nga ay, ayaw. Natin. Kaya sabi niya, kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. So, mamaya titingnan natin, yung cornerstone o yung stone na to, living stone, at naging cornerstone, para sa mga mananampalataya, mahalaga siya. Very precious to. Okay? Pero, sabi dito, ngunit sa mga walang pananampalataya, so yung mga hindi nananampalataya kay Jesus Christ, ay matutupad daw ang kasulatan. Sabi niya, ang batong itinakwil ng mga tagapagpayo, tayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Itinakwil nila, pero naging siyang batong pundasyon. At hindi lang yan, sa verse 8, sabi pa ay, ang batong katitisuran ng mga tao, okay, at hindi lang siya itinakwil, kundi siya ay naging batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos, ganoon ang nakatakda para sa kanila. Okay? So, I hope na makita po natin to. So, again, bibigyan natin ng pagpapahalaga yung salitang para sa mga sumasampalataya, He is precious. Okay? Kung kayo ay nananampalataya kay Jesus Christ na siya yung living stone, mahalaga ito. Okay? Sana makita natin, para doon sa mga sumasampalataya, siya yung napakahalaga. If you believe He is precious, so we say then that this privilege is affection for Christ. Okay? So, kung nakikita nyo na ito ay mahalaga para sa inyo, okay? Ang tinutukoy po natin dito ay yung ating affection for God, yung pagmamahal natin, kagustuhan natin sa Panginoon. So, tandaan po natin, isang malaking pribileyo para sa mga mananampalataya na ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig natin sa Diyos sa ating mga puso. Okay? Ito po ang pumapasok, napapaloob sa ating buhay nung tayo nanampalataya sa Panginoon, ay binibigyan niya tayo ng kakayanan na mahalin siya. Okay? Kaya po ito ay napakahalaga. Okay? Ulitin natin, to you who believe He is precious, not only precious cornerstone na mahalaga para sa harapan ng Diyos na siya yung cornerstone, kundi precious to us also. Okay? Sa paningin ng Diyos, kung may mga tao kasi na nireject siya, di ba? Pero sa harapan ng Diyos, siya ay mahalaga. Okay? Siya yung pundasyon, the cornerstone, pinakamahalaga. At hindi lang siya mahalaga sa harapan ng Diyos, kundi mahalaga din para sa atin. Okay? At itong kahalagahan to, this preciousness is felt only by believers. Tandaan po natin yun. Okay? Pero doon po sa mga hindi mananampalataya, hindi po nila nakikita ang kahalagaan nito at wala silang pagmamahal. Ang ginagawa nila, they continue to reject at nagiging katitisuran itong stone na ito at naging offense sa kanila. Okay? Hindi po mahalaga para sa kanila si Kristo. Okay? So, para sa atin ng mga mananampalataya, minamahal natin siya, ino-honor natin siya, binibigyan natin siya ng pagpapahalaga kasi nga, He is priceless, price above everything. Pinakamahalaga po siya. Kaya, tandaan po natin mga kapatid, if you say, kung sinasabi nyo sa inyong buhay, na meron pang mas mahalaga kay Jesucristo, hindi kayo Kristiyano. Ngayon, may mga tao nalulungkot tayo, hindi ako makasimba dahil hindi ko maiwan bahay namin. Sayang negosyo o hanap buhay. Mahalaga cellphone, kaya laging katabi. Mahalaga ang sasakyan, sinisecure. Hindi binibigyang priority ang Diyos. Kaya makikita natin, kung hindi nyo binibigyang pagpapahalaga si Jesus Christ sa buhay niyo, hindi kayo maituturing na mananampalataya. Kasi para, sabi ni Pablo,
para sa inyong sumasampalataya, ito'y napakahalaga. Kung meron kayong bagay o possession sa buhay nyo, si Jesus Christ ang pinakamahalaga. Kaya He is the most precious. Naintindihan po ba yan, mga kapatid? Kaya kahit wala kayong physical na bagay, material, kahit luma, cellphone nyo, okay lang yan. Hindi maganda bahay nyo, hindi masyon, okay? Okay lang yan. Ang mahalaga ay sumasampalataya tayo sa Panginoon. At dahil sa ating pagsampalataya, yun ang mahalaga na possessions natin. Ano na? Kaya, mga kapatid, ako, sabi ko sa inyo, galing ako sa Australia, nakita ko yung ganda ng lugar, sagana sa material na bagay. Pero kung hindi mo may express yung pagpapahalaga mo kay Jesus, hindi ka makapunta sa church, wala kang fellowship sa mga believer, kulang. Para sa akin, ang mahalaga, ma-express ko ang aking pagmamahal sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung masasabi natin, the bottom line, okay? Ito yung pinakamahalaga, the bottom line, na katangian ng isang totoong mananampalataya. Okay? Kung gusto nyo malaman, if you want to find out if a person is a true Christian, dito po nagsisimula yan. Okay? To you, who believe Christ is what, ano? Precious yan. Kung talagang naniniwala kayo sa Panginoon, mahalaga siya sa inyo. Bibigyan mo siya ng oras, panahon, mananalangin ka. Pagbabasa ka ng salita ng Diyos, aatin ka sa pagtitipon. Sasamba ka sa Kanya. Bibigyan mo siya ng prioridad. Okay? Ang totoong Kristiyano will be marked by an affection. May pagmamahal siya kay Jesus Christ. He loved Christ. At itong pribileyo ito ay ibinibigay sa kanya para mag-enjoy siya sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Accelerate. Okay? Ika nga ay magbigay kasiyahan. Nagbibigay ito lubot. Nag-enjoy siya sa pagmamahal ng Panginoon. Okay? Sakihan nga nawala. Okay? And also, to rejoice in that love. Magagalak ka talaga. Masayang-masaya ka sa pag-ibig ng Panginoon at lumalago ka sa pag-ibig na ito. Kaya ito po ay isang malaking pribileyo na alam mo na mahal ka ng Panginoon. Okay? At mahal mo rin siya. Kaya maliwanag po na ito isang unang-unang katangian ng totoong mananampalataya. Meron siyang malaking pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. He become precious. Hindi po yan matutumpasan ng kayamanan ng mundo. E sabi ng Panginoon, ano mapapala mo? Makamtan mo man ang kayamanan ng mundo nito. Mapahaba kami yung kaluluwa. Wala. Ang pinakamahalaga ay yung pagsampalataya natin sa Panginoon. Tingnan niyo ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 8. John 8:42. Sabi niya, kung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung talagang ang Diyos ang iyong ama, ibig na sabihin ko, talagang ikaw ay anak ng Diyos o mananampalataya, ano sabi niya? Inibig sana ninyo ako. Okay? So, yun ang katunayan ng isang believer, ang totoong mananampalataya, umiibig kay Jesus. Sapagkat ang sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Okay? So, maliwanag po yan. And then, sa John chapter 14, verse 15, sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, you will keep my commandment. So, maliwanag po yan. Kung nananampalataya tayo sa Panginoon, mamahalin natin siya. Kung totoong minamahal natin siya, sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Okay? John 14:21, sabi niya, ang tumatanggap sa aking mga utos ko ay tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. So, anong katunayan na mahal mo ang Panginoon? Sinusunod mo siya. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Okay? So, tanda po natin, summary, next. Makita natin dito, ang pagiging Kristiyano is all
about loving God, loving Christ, and obeying Him. Liwanag, kung sinasabi natin mananampalataya kayo, mamahalin mo ang Diyos. Mamahalin mo si Kristo at susundin mo si Kristo. Okay? At ang turo ng ating Panginoon, kung mahal mo ko, mamahalin mo rin yung mga kapwa. Mananampalataya, you love the brethren. Tama? Saan ba nakikita yung brethren? Sa SM? Sa party? Sa beach? Sa diskuhan? O sa church? So, ganoon po makikita natin, kung talagang mananampalataya ka, may pananabik ka na mahalin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos, sasambahin mo si Jesus Christ, at susundin mo ang sinasabi ng Diyos, kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos. Okay? At ang pa sinasabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami tatahan at mananahan sa Kanya. So kaya po yung mga talagang mananampalataya, mahal nila ang Panginoon. Paano nila papakita yun? Pagmamahal sa mga pananampalataya. At hindi lang yan, yung kailang napapakinggan, nababasa, ng salita ng Diyos, ipinamumuhay yan. Tinutupad, hindi yung basta nakikinig lang. Okay? Kasi mahal mo, susundin mo, di ba? Di ba ganyan yung nagsusuyuan? Kung mahal mo ako, susundin mo. Bibili mo ako, maganito. Diba? Sunod ka naman. Diba? Yan ang pagkatunayan ng mahal mo siya, susundin mo siya. Okay? And then sabi sa John 14 verse 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita, ay hindi umiibig sa akin. So kung hindi ka nasunod sa salita ng Diyos, reklamo ka ng reklamo, rebelde ka, hindi ka totoong mananampalataya. Ang salitang narinig nyo sa akin ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Okay? Maliwanag po ba yun? So, masasabi po natin mga kapatid na ang isang tao ay isang mananampalataya dahil ano? Nanampalataya siya kay Kristo. Pangalawa, masasabi natin na ang tao ay isang mananampalataya because they are, as characteristic of life, obey Christ. So, buhay mo, sinusunod mo ang Panginoon. Hindi lang sa loob ng church, sa trabaho, pakikipagtungo mo sa kapwa, sa paglalaro mo sa tennis, ako gano'n. Makikita sa iyo, sinusunod mo ang Panginoon. Nagiging honest ka. Marunong kang rumespeto. Hindi man sila mananampalataya, ikaw pakita mo mananampalataya ka. Okay? So, yun ang totoong mananampalataya, hindi yung sa church lang. Paglabas, iba. Hindi po yun. Okay? So, masasabi din natin, balik yun, na ang isang tao ay isang Kristiyano because they love Christ. Nakikita yung pagmamahal niya sa Panginoon. Okay? So, that's basic, no? Na pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yan. Yung love, yung believe, and love. At yan ko siya sabi po doon sa John 16:27. Sabi niya, believing in Christ and loving Christ go together. Okay? Sabi niya, mahal kayo ng Ama, minamahal niya kayo sapagkat ako'y minamahal niyo at naniniwala kayo na ako'y magmula sa Diyos. So, kung talagang naniniwala tayo sa Diyos, okay, nandoon yung pong pagmamahal din. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Okay? At tingnan niyo po, mabigat po yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Tingnan niyo sa Matthew chapter 10, verse 37. Sabi niya, ang umiibig sa aking ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ganyan. Kung para sa iyo, kung ikaw yung gusto mo maging mananampalataya pero mas love mo ang tatay at nanay mo kaysa kay God, kay Christ, sabi niya, ay hindi ka karapat-dapat sa akin. Sabi niya, ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mas gusto mo, priority mo ang anak mo. Okay? Alam niyo, naisip ko to eh. Galing ako sa Australia, nanay-tatay ko kay 90. Sabi ko nga ay, pumasok sa isipan ko na ako'y
magpapahinga na sa pagpapastor at mag-aalaga na lang ng aking magulang. Pero ito yung sinabi sa akin ng Panginoon. I-give up ko ba yung pagmamahal ko sa Diyos dahil sa aking mga magulang? Sabi dito, hindi ako karapat-dapat. Hindi naman ibig sabihin, tatakwil ko ang magulang ko, pero alam nyo ba, kung talagang kayo ay mananampalataya, tingnan nyo. Hindi nyo kamumuhihan ng magulang nyo. Kundi, minsan kasi may mga magulang na against ating pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Pinagbabawalan ka pumunta sa church, pinagbabawalan ka maglilingkod sa Panginoon. Mas kung paprioritize mo yung magulang mo, susundin mo sila, yun po yun. Tinuturo po ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa o magulang, honor natin. Pero kapag yung magulang mo ang sabi, huwag kang mananampalataya, itakwil mo si Jesus. Okay? Susundin natin ng Diyos. Kung po ibig sabihin. Okay. Dito na gusto ko makita natin. Okay? Sabi dito, ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipili sa akin. Okay? For the love of Christ constrained us. Kung totoong mahal mo ang Diyos, okay? Ano sabi? Mamahalin ka rin ng Diyos. Dahil doon, sa pagmamahal mo sa Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, ang nagtuturo sa iyo na mahalin mo yung magulang mo. Ako yan? Magmamalasakit ka talaga sa magulang mo. Pero hindi mo siya yung top priority o siya yung pinaka-mahalaga. Masusundin mo, okay, ang salita ng Diyos. Ano ba ang tinuturo sa salita ng Diyos? Yun ang magiging panuntunan mo. Kita niyo? Pero tatakwil mo na, give up ko na ang aking paglilingkod sa Panginoon. Magko-concentrate na lang ako sa aking magulang. Mag-aalaga na lang ako. Wala na akong involved sa church. Kakalimutan ko. Hindi ka karapat-dapat. Ako niyo? Pero kung totoo kang mananampalataya, mahal mo si Jesus Christ, ang Jesus Christ na ito, ang Diyos na ito, ang magtuturo sa iyo, mag-uudyok sa iyo, na mahalin mo ang magulang at yung kapatid. Naintindihan niyo yan? Okay. So I hope na maintindihan natin po yun. Pero ang gusto ng Panginoon dito, di ba, alam na yung rich young ruler, napakayaman niya, pero mas mahal niya yung kayamanan kaysa sa Panginoon. Tayo yung mga alagad iniwan nila lahat Ganyan. Yung mga ibang propeta, sinulog nila yung pang-araw nila. Sumunod sila sa Panginoon. Nagtiwala sila sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon, palingon-lingon yung nagdadalawang isip ka. Pag sumunod ka sa Kanya, sumunod ka, magtiwala ka sa Kanya. At kapag nagtiwala ka naman sa Kanya, inuna mo ang Panginoon, hindi Kanya pagkukulan. Pero yung sabi, paano yung aking trabaho? Paano yung aking kabuhay? Paano yung aking pamilya? Paano baka magutom kami? Balitang kita ng pastor. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo yun, hindi ka karapat-dapat sa akin. Pero sumunod ka, magtiwala ka sa Panginoon, hindi kanya pagkukunan. Intindihan niyo po ba yun? Ayaw pa makita natin yan. Kaya, makita po natin dito. Next. Believing, ang ibig ko sabihin niya, nagmamahal tayo sa Diyos. At ang ibig sabihin din ng pagmamahal, sumusunod tayo sa Diyos. Maniwala? Doon po natin pinapakita yung pagmamahal natin sa magitan ng pagsunod sa Diyos. Okay, balik tayo doon sa ating pag-aaral sa verse 7. Okay? Yan po yung makikita natin yung resulta. Mahalaga siya sa mga nananampalataya sa Panginoon. Okay? Napakahalaga ni Jesus Christ sa atin. Mahal natin siya at sinusunod natin siya. Tingnan naman natin yung mga tumanggi. Sabi niya sa verse 27, verse 7, sabi niya, doon sa unang bahagi, sabi, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Pero paano naman yung hindi sumasampalataya? Ano sabi niya? Ngunit sa mga walang pananampalataya, ano nangyari? So, hindi lahat ng tao ay nananampalataya. So, we don't believe in universalism. Yung lahat pupunta sa langit. Pupunta sa masisave, no? Meron pong ayaw sumampalataya. Okay? Ano pong sabi? Matutupad ang nasa kasulatan. Ano yung sinasabi sa Bible? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng mga bahay ang siyang naging batong pundasyon. Okay?
Ang mga tagapagtayo po ng bahay, yung mga religious leader. Dapat sila ang magtayo ng Kingdom of God, of Church of God. Pero itinakwil siya. Okay? At ano pa yung sinabi ng Bible? Sa Old Testament, yan nga po yung prophecy, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, sila yung naasahan ng mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panuluhan. Okay? So, yan po yung kinote ni Peter na talata sa Psalms. Ano po yung ibig sabihin ng word na reject? Okay? Next. The word rejected means disallowed after close examination. Siniyasat po siya, si Jesus Christ. Pero sa kabila ng pagsisiyasat sa kanya, hindi sila pumasa. Kaya po siya ni-reject. So, in-examine po siya ng mga Parisayo at mga religious leader. Ang sabi nila, hindi ito yung bato na aming inaasahan. Ayaw namin yan. Kaya po yun, ito. So, tingnan po natin yung istorya. Makikita po natin dito. Ang sabi po, ang mga Hudyo, ang mga religious na Hudyo, sila yung dapat magtayo ng Kingdom of God. Sino po yun? Mga Parisayo, Sadduceo, chief priest, elder, scribe. Sila po ay nagsusearch, naghihintay sa cornerstone na darating. At sila po ay nananalangin para sa isang Messiah. Okay? Yan po ang prophecy kasi, yung cornerstone. Kaya po ang mga babaeng Hudyo, okay, nangangarap na sana sila yung magluwal. Sila, gaya ni Maria, di ba? Isisilong kasi ng isang babae daw yung Mesias So, kung kayo babae, nag-i-expect kayo na kayo yung magluluwal ng Messiah. Pero alam natin, ang kasaysayan, centuries ago, naghintay sila hanggang sa matapos ang Old Testament. Pagkatapos ng Old Testament era, meron pang 400 years between Old Testament and New Testament hanggang sa dumating na prophecy na hinahantay nga nila ang Messiah. Hanggang sa dumating po, ang kahuli-hulihang propeta sa Old Testament na nabanggit ay walang iba kundi sino? Si John the Baptist. At sinasabi niya na malapit na dumating ang Messiah. The kingdom is near. So nabago po yung mood nila. Padating na pala, sabi niya. So kailangan natin siyasatin ang cornerstone na darating. Finally, dumating at siya nga sabi sa Bible, merong magpapakilala sa Messiah. At sino yung magpapakilala? Si John the Baptist. Tama? At makikita po natin na siya yung cornerstone na binabanggit sa Bible. Siya po yung mag-build ng Temple of God, yung tinatawag na church. Pero makita po natin dito, yung mga religious leader, in-examine siya, in-scrutinize siya, tinanong siya. Yung mga Sadduceo, mga Parisayo, chief priest, scribe, mga elder, kinwestiyon siya. In-examine siya. Tiningnan siya. Pinaikot-ikot siya. Sinukat siya. At nakita nila na hindi pumasa sa kanilang standard. Sabi nila, hindi ito ang Messiah hinihintay namin. Okay? We want a political, earthly, military benefactor. Yung magpapalakas sa kanila sa militar. Kaya anong ginawa nila? They threw him away. Ipinako sila. Si Jesus Christ ako. Tama? At hanggang ngayon mga kapatid, they continue to reject Christ. Saan ko sa inyo nangyari nga sa Hollywood? Sabi nga, this is a godless city. And then after that, pakita natin ang nangyari. Maraming mga taong hanggang ngayon, they reject Christ. Sa kanilang measurement, sa kanilang pananaw, hindi siya ang Messiah. At actually, makita natin, ginagawa pa siyang mura. Yung cursing, di ba? Jesus Christ, tawag nila doon, pagmumura. Tama? That's hard to say. Kung araw, hanggang sa ngayon, makikita natin na si Jesus Christ para sa kanila ay walang silbi. Pero tandaan po natin, para sa kanila, hindi yan ang cornerstone, hindi siya tuwid, baluktot siya, pero tandaan natin, sila ay mali. Sa kanilang pananaw, akala nila tama sila, pero sa paningin ng Diyos, mali sila. Okay? Naintindihan niyo po ba? They were wrong. Kaya tandaan po natin, sabi sa ating pag-aaral, ang Diyos, pinili si Jesus Christ. Siya yung precious
Okay? Kaya ang lahat ng sumampalataya sa Kanya, ang sabi, hindi mabibigo. Okay? Kaya this is preciousness is only for those who believe. Sapagkat maraming tao, mga religious leader pa, ang tingin nila kay Jesus Christ hindi mahalaga. Tama? Pero para sa mga sumasampalataya sa Panginoon, siya yan, no? Mahalaga. Okay? Kaya yan po yung sinasabi sa Psalms 118 verse 22, sabi niya, they rejected him. Okay? Pero tandaan po natin, itong ni-reject nila na stone ay naging ano? Cornerstone. Okay? Nakuha niyo po ba yun? Sabi diyan, balik tayo dito sa 1 Peter chapter 2, verse 8. Sabi niya, a stone, yung itinakwil nilang bato, ay naging ano? Stone of stumbling and a rock of offense. Sabi niya, ang batong kinatisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat bakit? Hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Gayon nakatagda sa kanila. Okay? So, yan po makita natin, ni-reject nila, itinapon nila, pagtapon nila, yun ang kinadapaan nila. At yun ang ikinapahamak nila. Kita nyo? Kaya sila kumuha ng bato na tinapon na tinupok nila sa ulo. Okay? At yung sinasabi dyan sa Isaiah chapter 8, verse 14 to 15, sabi po dyan, sa dalawang kaharian ng Israel, siya'y magiging isang sanktuaryo, isang batong katitisuran. Bitag at patibong para sa mga naninirahan sa Jerusalem. Dahil sa kanila, marami ang babaksa, mabubuwal, masusugatan, at marami rin masisilo at maubulog sa bitag. Okay? So ito po yung talagang prophecy. Hindi lahat ng tao ay mananampalataya. I-reject si Christ. Pero kapag ni-reject mo si Christ, ikapapahamak mo yun. Akala mo ba, tama ka, nagmalaki ka sa harapan ng Diyos. Nagmarunong ka, akala mo kaya mo iligtas sa Panginoon. Hindi, siya ang kaparaanan ng Diyos para tayo maligtas. Ni-reject mo siya, ayon sa inyong standard, pero naging siyang katitisuran. Okay? Batong katitisuran. Okay? So, ang nangyari po dyan, yung bato na ni-reject nila, itinapon nila, at pagkatapos, natisod sila doon, at sabi nga, pagkatisod nila, nahulog sila sa bangin. At anong nangyari? Nadurog sila. Okay? Nakras sila. At sabi nga po ni Lenski, okay, isa po siyang, si Lenski po ay isang American evolutionist, biologist, microbiologist na nag-aral sa Michigan State University at kasama po siya sa National Academy of Science at kasama po siya ni John MacArthur. Sabi po niya, sa talatang ito, it should be read a stone of stumbling, natapangon siya, and a rock that knocks their brain out. Okay? Sabog ang kailang utak. Ni-reject nila eh. Nagmarunong sila, pero akala nila sila tama, pero yun ang kailang ikipinahama dahil sa kailang pag-reject. Okay? Kaya ano sabi ni Pedro? Itong stone na ito, from litos, ibig sabihin ay little stone, okay, ay naging petras, naging massive rock, against which a man who disbelieved are finally crushed. Okay? So, yung nireject nilang stone, ay naging massive stone, at itong nangyari, dahil sa hindi nyo pagsampalataya sa Panginoon, itong nireject nyo itong stone, ang siyang bumaksak sa inyo. At ito ang ikamamatay. Sad to say, mga kapatid. Yan po sinasabi sa Bible sa John 3:18. Dumating ang ilaw pero ayaw ng tao sa ilaw. Gusto nila ang kadiliman. Kaya po mapapahamak ang tao sa impyerno because they reject Christ. Siya na yung ilaw pero ayaw nila ng ilaw. They love darkness. Yung po ang sinasabi nila. Okay? Wow. Bakit? Ang sabi po dyan sa Luke 20 verse 18, sabi po dyan, sabi niya, ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog
At ang magbagsakan nito'y magkakaluray-luray. At talaga ibig sabihin ay magiging po silang pino. Okay? Pag nag-reject ka, distraction. Akala mo, nagmayabang ka sa Diyos, nagmamalaki ka sa harapan niya. Ikapapahamak mo niya. Okay? Madudurog-durog ka at magkaluray-luray ka. Sa wikang English po ay literally, ay sabi ni John MacArthur, grinding him to powder. Magiging kakabot. Okay? Magiging powder. Okay? At sabi po nga po diyan, bakit po sila naging ganon? Sabi niya sa verse 8 ng ating pag-aaralan, sabi niya, natisod sila sapagkat ano? Hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Okay? Kaya sila nadapa, natisod, napahamak, because ano? Hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, next. Ipinangaral sa kanila yung ebanghelyo tungkol kay Jesus Christ, pero tinanggihan nila. Ayaw lang maniwala na si Jesus Christ ang the way, the truth, and the life. Siya lang yung namatay. Wala namang talagang namatay para sa ating kasalanan. Siya lang yun. At siya yung nabuhay, kaya tinawag siyang living stone. Pero ayaw nila. Ni-reject nila ito. Katitisuran sa kanya, kalapas na sa amin yan. Mga Hudyo. Itago siya sa krus. Yan ang ginawa ng mga tao noong araw. Hanggang sa ngayon. They reject Jesus Christ. At dahil doon, sa kailang pag-disobedience sa gospel, ang nangyari sa kanila, yung unbelief nila and disobedience ay napakita lamang na sila ay hindi paligtas. The more na people ay nag-unbelief, nagdi-disobey sa Word of God, pinapakita mo lamang na hindi ka paligtas. Pero, kapag ikaw ay nagpapakita ng pananampalataya o believing at pagsunod sa Panginoon, sa salita ng Diyos, ipinapakita nito na ikaw ay ligtas na. And that is the privilege, mga kapatid. Ito yung ating pinag-aaralan. Alam nyo, sabi ng isang writer, sabi niya, Christ is the great unavoidable. Hindi mo raw maiiwasan si Kristo. Darating ka sa isang rock na ito, makakasalubong mo ito, rock na ito. It's either you come to Him as bilang elect o pinili at nakita mo na siya'y pinili ng Diyos, siya'y mahalaga na cornerstone, o ikaw ay lalapit sa Kanya, pero matitisod ka naman, matitisod ka sa bato na ito. At itong bato na ito, ang siyang magiging crushing rock offensive. Yung ikapapahamak mo. Mga kapatid, kahit po tanggihan mo si Kristo, kapag nangaral, ang trabaho po natin bilang mananampalataya, we preach Christ. Kung tinanggihan nila yan, sorry. Tinanggihan nila ang biyaya at kaligtasan. Sa kailang pag-reject na yun, yung tinanggihan lang bato na yun, yun yung bato na ikapapahamak nila. Okay? So, I hope na makita natin, He is either the cornerstone, yung ating saligan, paninindigan, na siya yung Messiah natin, o the Petras Iskalandalum, na ibig sabihin ito ay barrier rock against which men are crushed. Kung banggain mo ba yung bato na ito, kalabanin mo si Kristo, basag ang mukha mo. Ikapapahamak mo. Okay? So, naging siyang rock of judgment. Pero para sa mga mananampalataya, precious to si Jesus Christ. Siya yung nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Pero sa mga nagre-reject kay Christ, kung makakalaban kay Christ, ito ang bato na ikapapahamak nila. So nakita niyo po yun? They reject the word, they do not obey the word, at yung word na ito ay walang iba kundi yung gospel message. Okay? Maliwanag po ba yan? Kaya napakahalaga po na ipangaral natin ang ebanghelyo. At ang Diyos, dahil sa kanyang habag at awa, kung talagang mananampalataya sila, maliligtas sila. Kung ayaw nila, ikapapahamak nila. Okay? So, tandaan po natin, yung disobedience na ito ay hindi nakatalaga sa kanya. Yung unbelief nila is not destined or appointed. Kaya po sila mapapahamak dahil sa kanilang unbelief. Hindi po natin sila kung sino yung mga pinili ng Panginoon. Yung patuloy na tumatanggi, ayaw,
kilalanin ng Panginoon. Pagkatapos mo pangaralan, sila na po yung pangaralan. Okay? So, the penalty of their sin is appointed because of unbelief. Kaya po sila napahamak dahil ayaw nilang manampalataya kay Jesus Christ. Okay? Ano po yung gusto nating ipakita dito bilang mga mananampalataya? Na tayo ay mayroong pagmamahal at pagpapahalaga kay Kristo. At ito po ay isang malaking privilege. Sapagkat napakarami hanggang sa ngayon, pakita natin, yung nangyari sa Hollywood, di ba? Mga mayayaman, mapagmata, pinagtawanan nila ng godless citizen. Walang nagpasalamat mo lang, walang nag-acknowledge sa Diyos, the Creator of the universe. Pinagtawanan nila. They reject Christ. Ayaw makita natin kung this is what the Bible says. Na noong araw ay kinapisuran nila. Ni-reject nila ito. Pero yung rejection sila, yun yung ikapahamak nila. Kaya para sa atin na totoong nananampalataya sa Diyos at binibigyan natin ng pagpapahalaga ang Diyos, mahal natin si Kristo, it is our privilege, mga kapatid. Huwag natin baliwalain yun. Ang mga tao, noong araw hanggang sa ngayon, nire-reject pa rin siya. Hindi na tinatanggap siya na bilang living stone na pinili at very precious sa harapan ng Diyos. Siya yung buktong na anak na pinadala ng Diyos para tayo maligtas. And sad to say, yung mga religious leader, ang siya pang tumanggi. Pero tanda natin sa kanilang pagtanggi, ito ang naging kapahamakan nila. Pero mga kapatid, para sa atin, but us, dahil sa God's goodness, kabutihan ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya, Christ is no longer a stumbling block to us. Hindi na tayo natitisod ka, Panginoon. He is no rock of offense to us. Hindi tayo matatakot na mapapahamak tayo, masasaktan tayo ng batong ito. He is a precious, living order. Sana makita natin ito, mga kapatid. Huwag tayong magsilaw sa yaman at pandarayan ng mundo na ito. They continue to reject Christ. Okay? Because, mga kapatid, we need to love Him. Ipakita natin na mahal natin ang Panginoon. He is a precious to those who believe. Ipakita natin ito sa ating buhay. Na mahal natin ang Panginoon. Maraming mga tao dahil sa kanilang kasaganahan sa material na bagay, they're so busy, they have no time to gather, to show, to pakita sa Diyos na mahal sila. Wala silang oras, panahon para sumamba sa Panginoon. At sasabihin pa kung may oras. Kaya sabi ko sa inyo sa panimula, kung mayroong pang mas mahalaga kay Jesus sa buhay mo, sorry, baka hindi ka mananampalataya. Pero para daw sa mga mananampalataya, siya, si Jesus Christ, ang pinakamahalaga. At tapos-tapusan, mga kapatid, sino ang Diyos na iyong pinaniniwalaan? Okay? Do you believe in the good God, the God of the Bible? Sad to say, maraming mga artista, mga we look forward, naiinggit pa kayo sa yaman, kasikatan nila, but they don't believe in God. Pero tayo, naniniwala sa Diyos na nagbibigay ng kanyang biyaya o pribileyo sa mga undeserving people, ng mga pribileyo na tayo magkaroon ng ugnayan kay Christ. Magkaroon ng access kay Christ at magkaroon ng katiyakan kay Kristo. At paghulihan sa ating pag-aaral ngayon ay magkaroon ng affections for Christ. I hope na sa umagang ito ay makita nyo yung napakagandang pribileyo po nito.
na kagaya ng aking pasimula kanina, ako'y kakagaling ko lang sa Australia. Maganda yung lugar, sagana sa material na bagay, magandang klima. Pero kung hindi mo maipapakita yung affections mo sa Panginoon, kung hindi ka nag-church every Sunday, wala kang kapatiran na minamahal at tinutulungan, walang mahal. And sad to say, yun po ang nangyayari sa mga mayayaman na bansa, nalilimutan ng Diyos. Kaya mapalad po tayo mga kapatid, na kahit nandito tayo sa Pilipinas, o kahit man na tayo nasa bundok, kung pinapakita natin na mahal natin ang Diyos, ang mahalaga. At hindi ito kayang tumbasan ng yaman ang mundo na ito. Kaya I hope na ang ating buhay ay makita sa ating pagmamahal natin sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kung minamahal natin siya, mananampalataya tayo sa Kanya, minamahal natin siya, sinusunod natin siya, mamahalin din niya tayo. At hindi niya tayo pag-umalit. Dating ko ulit, kaya sabi ko sa inyo, na-miss ko yung aking apo. At hindi lang yung aking apo, na-miss ko rin kayo. Dahil kasi yung affection, yung buhatin mo siya. Ipadama mo yung mahal mo siya, siya rin naman. Susuklian ka rin niya ng pagmahal. Ngayon din mga kapatid, ipakita natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Paano yun? Sundin natin ang kanyang mga utos. At ang utos niya ay mahalin din kayo, mga kapatid. At kayo rin naman, mararamdaman nyo, susuklian nyo rin ang pagmamahal. Diba? Sabi ng Biblia, people will know that you are Christians by ano? By your love. Malalaman ng buong mundo na mga nagre-reject kay Christ na totoo kayong Kristiyano, follower of Christ, by your love. Kaya yun po yung aking kasabikan na makauwi. Na-miss ko po ito. Kaya ako naiiyak. Ay, ito yung nangyayari. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na ibinigay mo po sa amin bilang pananampalataya na magkaroon kami ng damdamin na mahalin ka namin sa magitan ng sunod namin sa iyong mga salita. At nagkaroon kami ng oras at panahon na mahalin ng aming mga kapatiran sa magitan ng pagdako sa church. Para sama-sama kami sumamba sa iyo. At naipakita namin sa mundo na ito that we really believe in you. That you are very precious. Ikaw yung mahalaga. Higit sa lahat ng bagay sa mundo na ito. And sad to say, Lord, maraming mga tao noon hanggang ngayon, they continue to reject you, Lord. Dahil sa kanilang rejections, akala nila mapapabuti sila. Bagkus, Panginoon, maliwanag na sinasabi mo na ito yung ikapapahang nila. And Lord, we are so much thankful. We really appreciate that through your grace and your mercy toward us, binuksan mo yung aming pananampalataya, nakilalanin ka namin, magsisi kami sa aming kasalanan, at kilalanin ka namin na ikaw ang Diyos na makakapagligtas sa amin. Lord, thank you so much sa dami ng tao sa mundo na ito. Dahil sa kanilang kayamanan, pag-ibig, sa salapi at mga bagay sa mundo na ito, nirejectan mo. They have no time para sa iyo. And we're so thankful, Lord, na alam namin na maliit na bahagi lang kami sa mundo na ito. Pero mahalaga kami sa iyong harapan. At ito po, Panginoon, ang aming pinagpapasalamat, Panginoon, that you love us, Lord. Your Heavenly Father, our Heavenly Father, ay mahal din kami, Panginoon. At magpapakilala ka sa amin.
magiging maayos ang aming buhay sa daigdig na ito. And Lord, we thank you, Lord, for our church. And I hope na aming mga dumadalo sa aming church na ito ay makita ito. Yung mga katotohanan ito, Panginoon. Hindi lang basta maging emotional kami, kundi nakita namin yung katotohanan na ito na kami nagtitiwala sa iyo. At pagdating ng araw, hindi kami mapapahiya. Bagkus ay natanggapin mo kami na bilang iyong mga anak. Kaya purihin ka, luwan at hiin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen.